Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 21 talatang 18 hanggang 22. Ito po ang sinasabi. Kinaumagahan, sa pagbabalik ni Jesus sa lungsod, nagutom siya. Nakakita siya ng puno ng igos sa tabi ng daan. Nilapitan niya ito, ngunit wala siyang nakita, kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya rito, wala nang umamunga sa iyo kailanman. Pagdakay natuyo ang puno ng igos. Nang makita ito ng mga alagad, sila'y nagtaka at nagsabi, paanong natuyo agad ang puno ng igos? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, hindi lamang ang ginawa ko sa puno ng igos ang magagawa ninyo, kundi kahit ang bundok na ito ay inyong sabihin, umangat ka at mahulog sa dagat, ito'y mangyayari. At anuman ang hingin ninyo sa pangalan na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy rin kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan na kami po'y iyong ginising sa magandang umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagising ninyo sa amin sa umagang ito, Panginoon. At sa umagang ito, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa aming Diyos na buhay at sila po ay makapaglingkod sa aming kapwa. Haplosin niyo po ang bawat pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila sa mga kasalanang aming mga nagawa, Panginoon, at pagkalooban ng kagalingan ng pangkaluluwa. Amin ding idinudulog sa inyo ang aming bansa at bigyan mo po kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, Panginoon. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho o maaaring nagsisilakbay pauwi sa kanilang mga probinsya upang dumalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil mahaba-haba po ang aming celebration ng holiday, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pagbabiyahe. Maging ang mga kaibigan namin na magsisipo tungo sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay
Sila po iyong ingatan, Panginoon, at ilayo mo po sila sa mga karamdaman, Panginoon. Proteksyonan mo po ang bawat isa, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan namin na nasa ibang bansa na nagtatrabaho, iba po ang kultura doon. Dalangin ko, O Diyos, na sila po iyong ingatan, Panginoon, ang mga OFW. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Sila po iyong proteksyonan sa lahat ng iyon, mga iyon, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy namin inilalapit sa iyo ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Ang kwento ng puno ng igos ay tila kakaiba. Kakaiba, mga kaibigan. Bakit isinumpa ni Jesus ang isang puno? Ngunit sa mas malalim na pangunawa, ito ay isang makapangyarihan aral tungkol sa tunay na pananampalataya at sa pamumunga ng buhay espiritual. Ang igos ay simbolo ng Israel. Maringal sa anyo, maraming dahon, ngunit walang bunga ng kabanalan at pananampalataya. Ito ay babala rin sa atin, mga kaibigan, na ang Diyos naghahanap ng bunga sa ating buhay. Hindi ng anyo lamang ng kabanalan. Ang puno ng igos, mga kaibigan, ay simbolo ng walang bungang pananampalataya. Maganda sa paningin, ngunit walang laman. Tulad ng puno ng igos, maaring tayo'y mukhang relihiyoso, aktibo sa simbahan, marunong magdasal, ngunit walang bunga ng pagbabago at pagsunod. Ayon sa pangalawang Timoteo 3:5, may anyo ang kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang bunga ang patunay ng tunay na pananampalataya. Hindi sapat ang mga dahon ng gawa o salita. Hinahanap ng Diyos ang bunga ng kabanalan, kababaang loob at pag-ibig. Ayon sa Mateo 7:16, sa kanilang mga bunga, ninyo sila makikita. Totoo nga po, sa ating pong mga bunga sila nakikita. Ang walang bungang buhay ay hinahatulan. Hinahatulan ang walang bungang buhay. Tulad ng igos, mga kaibigan, na natuyo. Gayon din ang kalagayan ng taong ayaw magbago kahit paulit-ulit ng tinatawag ng Diyos. Hindi dahil sa galit, kundi bilang pagtutuwid at babala. Ang aral ng pananampalataya ayon sa talatang 21-22, pananampalatayang walang pag-alinlangan. Kung kayo'y may pananampalataya at hindi mag-aalinlangan, ang tunay na pananampalataya ay matatag kahit sa imposible. Tulad ng bundok na maaaring ilipat, ang pananampalataya ay nagpapakilos ng kapangyarihan ng Diyos. Panalangin na may pananalig. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin, mga kaibigan, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Tatanggapin natin ang mga panalangin na may pananampalataya. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot. Oo nga po, mga kaibigan, hindi lahat
ng ating mga panalangin ay sinasagot, kundi ang mga panalangin may pananalig at ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bunga ng pananampalataya ay pagkilos, mga kaibigan. Pagkilos. Hindi sapat ang maniwala lang. Dapat ay may kasamang pagsunod at pagkilos sa sinabi ng Diyos. Ang maaral para sa ating buhay, mga kaibigan, na ang Diyos ay naghahanap ng bunga sa atin, no? Naghahanap ng bunga sa atin, hindi ng anyo. Hindi ng anyo. Huwag tayong maging tulad ng puno ng igos na maganda sa labas, ngunit walang bunga sa loob. Ang pananampalataya ay buhay, no? Ay buhay na may gawa. Ayon sa Santiago 2:17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Malinaw na malinaw yan, no? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, ang panalangin ay may kapangyarihan kung ito ay may pananalig. Ang tunay na pananalig ay nagtitiwala na may kakayahan ang Diyos na tumugon kahit imposible sa tao. Ang pagkamatay ng igos, mga kaibigan, ay paalala ng paghuhukom, no? Paalala ng paghuhukom. Ang Diyos ay mapagpasensya, no? Mapagpasensya siya. Ngunit may hangganan ang kanyang pagtawag sa pagbabalik loob. Mga kaibigan, ito ang hamon sa atin lahat. Ang kwento ng puno ng igos ay hindi lamang tungkol sa puno, kundi tungkol sa ating mga puso, mga kaibigan. Tayo ba ay may bunga ng pananampalataya o mga dahon lamang ng relihiyon? Naway makita ng Diyos sa atin ang bunga ng pananalig, pagsunod at pagbabago. At kapag tayo ay nanalangin, mga kaibigan, sa Diyos, gawin natin itong ng may pusong lubos na nagtitiwala sa Kanya. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat sa iyong salita na nagtuturo ng tunay na pananampalataya. Patawarin mo kami kung minsan kami tulad ng puno ng igos, maganda sa labas, ngunit kulang sa bunga. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming pananampalataya ay maging buhay, may bunga, at may kapangyarihan. Turuan mo kaming manalangin ng may pananalig at magtiwala sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay ang mga salita mo, Panginoon. Turuan mo sila, tulungan mo sila, anuman ang kanilang ginagawa. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Hesus. Amen at amen.